Ang lamig sa loob ng punerarya ay tila may sariling buhay, gumagapang mula sa makintab na sahig na marmol, umaakyat sa aking nanginginig na mga binti hanggang sa tuluyang yakapin ang aking nanlalamig na dibdib. Hindi ito ang karaniwang lamig na kayang pawiin ng isang makapal na kasuotan. Ito ay ang lamig ng pangungulila, ang lamig ng isang pusong nawalan ng nag-iisang haligi. Nakaluhod ako sa harap ng kabaong ni Papa. Manhid na ang aking mga tuhod sa tagal ng pagkakasalampak ko sa sahig, ngunit ang pisikal na sakit na ito ay walang panama sa pighating unti-unting dumudurog sa aking pagkatao. Sa bawat pagpatak ng aking luha sa itim kong bestida, naaalala ko ang maamong mukha ng aking ama, ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa walang katapusang pagtatrabaho, ang kanyang mga ngiting palaging nagbibigay sa akin ng tapang na harapin ang mundo. Wala na siya. Ang lalaking nagbigay ng lahat para sa akin at para sa lalaking pinili kong pakasalan ay isa na lamang tahimik na anyo sa loob ng isang kahong kahoy. Tumingin ako sa paligid. Ang malawak na kwarto ay tila nagpapalakas sa alingaw-ngaw ng aking mga hikbi. Bukod sa mga manggagawang tahimik na nag-aayos ng mga puting rosas at nagpupunas ng mga bakanting silya, mag-isa lang ako, mag-isa sa upuan ng mga naulila. Sa pinakamabigat na araw ng aking buhay, kung kailan kailangan ko ng isang balikat na masasandalan, wala ang lalaking nangako sa harap ng altar na sasamahan ako sa hirap at ginhawa. Wala ang aking asawang si Mateo. Wala ang kanyang mga magulang. Wala ni isang anino mula sa pamilyang pinaglingkuran ko ng buong puso, pagpapakumbaba at pagtitiis sa loob ng maraming taon. Ang nakatutulig na katahimikan sa paligid ko ay parang isang malaking sampal na nagpapamukha sa akin kung gaano ako kadesperada at mag-isa. Pumikit ako ng mariin, pilit na pinipigilan ang panibagong bugso ng mga luha nang maramdaman ko ang panginginig ng aking telepono sa loob ng bulsa. Isang beses, 2 beses, 3 beses. Isang gumagapang na kaba ang sumibol sa aking dibdib. Dahan-dahan ko itong inilabas. Ang aking mga nanginginig na daliri ay umaasa, nagmamakaawa sa kalangitan, na sana ay narito na siya sa labas. Sana ay naghahanap lang siya ng mapaparadahan. O sana ay naipit lang siya sa mabigat na daloy ng trapiko. Ngunit nang makita ko ang pangalan ni Mateo, na umiilaw sa screen, walang tuwang namutawi sa aking puso. Bagkus, isang malamig at matalim na kutob ang bumaon sa aking tiyan. Pinunasan ko ang aking mga mata, huminga ng napakalalim upang punuin ang aking mga baga ng lakas, at sinagot ang tawag. Pilit kong tinatagan ang aking boses upang hindi niya marinig ang tuluyang pagkadurog ng aking kaluluwa. Hello, sagot ko. Isang simpleng salita na nagdala ng bigat ng 1,000 panaghoy. Elena, nandyan ka pa ba? Mabilis, matalim, at tila walang pakialam na bumungad ang boses ni Mateo. Walang bahid ng lungkot, walang bakas ng pagdamay o pag-aalala. Parang may nagtutulak sa kanya na tapusin agad ang usapan, parang isang abalang taong naabala ng isang walang kwentang bagay. Kailangan ko nang harapin ang mga bisita dito. Paano na ito? Kaya mo na ba dyan mag-isa? Tinitigan ko ang sahig. Pinapanood ang isang maliit na alikabok na nilipad ng hangin mula sa isang pinatuyong bulaklak. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Dahan-dahan akong nagsalita, umaasang sa bawat pantig ay magigising siya sa katotohanan ng kanyang sinasabi. Kailangan kitang nandito, Mateo. Hinihintay ka ni Papa. Asawa kita. Ikaw ang nag-iisang manugang niya. Hindi ba pwedeng ipagpaliban mo muna kung anuman iyang ginagawa mo? Sandaling tumahimik sa kabilang linya. Narinig ko ang mahinang pagbuntong hininga niya, isang tunog ng matinding pagkayamot na pilit itinatago sa likod ng kanyang mapagpanggap na boses. Elena, intindihin mo naman ako. Hindi talaga ako makakapunta ngayon. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig mula ulo hanggang paa. Nabingi ako sa sarili kong tibok ng puso. Parang may pumipiga
sa aking lalamunan. Anong sabi mo? Bumaba ang tono ng boses ni Mateo, ngunit sa likod ng kanyang mga nagmamadaling salita, naririnig ko ang ugong ng mga nag-uusap na tao, ang malalakas na halakhakan, ang kalansing ng mga kupita ng alak na nagkakaumpugan, at ang pagtugtog ng isang masiglang musika. May mahalagang nangyari sa kumpanya, Elena. Nakasalalay ang buhay ng negosyo natin sa proyektong ito. 1 bilyong pisong kontrata ito. Naiintindihan mo ba? Kung wala ako dito, babagsak tayo. Lahat ng pinaghirapan natin, mawawala. Napakagat ako sa aking ibabang labi hanggang sa malalasahan ko ang pait ng sarili kong dugo. Ang sakit sa aking labi ay nagpabalik sa akin sa katinuan. Papa ko ang nakaburol, Mateo. Pumiyok ang aking boses. Isang pagmamakaawa na nauwi sa desperasyon. Ito na ang huling araw na makikita natin siya. 1 beses lang ang burol ng papa ko. 1 beses ko lang siyang maihahatid sa kanyang huling hantungan habang ang mga kontratang iyan ay pwede mong makuha araw-araw. Bakit hindi mo maintindihan? Bago pa man siya makasagot o makapagbigay ng panibagong kasinungalingan, isang matinis, pamilyar at mapagmataas na boses ng babae ang umagaw sa linya. Parang marahas na hinablot nito ang telepono mula sa kamay ni Mateo. Elena, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Bakit mo pinipilit ang asawa mo diyan? Kumalabog ng malakas ang dibdib ko. Nanlaki ang aking mga mata habang tinititigan ko ang kawalan. Boses iyon ng aking biyenan, si Senyora Carmen. Ang babaeng walang ginawa kundi hanapan ako ng butas mula noong araw na ikasal kami ni Mateo. Nilunok ko ang natitira kong dangal. Pilit kong ibinaba ang aking sarili, umaasang baka sakaling may natitira pang awa sa kanyang puso. Mama, patay na po si Papa. Kailangan ko po si Mateo dito. Kahit saglit lang po, makita lang sana ng mga kamag-anak namin na nagpunta siya. Pinutol agad ni Senyora Carmen ang aking sasabihin. Ang kanyang mga salita ay parang isang matalim na kutsilyong walang awang humiwa sa aking natitirang pag-asa. Patay na ang papa mo, tapos na iyon. Wala na tayong magagawa diyan. Ang araw na ito ay puno ng malas. Ni isa sa pamilya namin ay walang aapak sa puneraryang iyan. Naiintindihan mo ba ako, Elena? Napatigas ako sa aking kinatatayuan. Ang aking paligid ay nagdilim. Ano po? Malas, singhal niya. Ang kanyang tinig ay parang nagbababa ng isang mabigat na sumpa. Ang patay ay nagdadala ng kamalasan at mabigat na enerhiya. Umagang-umaga ay pumunta ako sa Feng Shui expert ko. Sabi niya, kapag pumunta si Mateo diyan sa burol na iyan, masisira ang lahat ng swerte niya. Mawawala ang malaking kontrata natin, malulugi ang kumpanya. Gusto mo bang bumagsak ang buhay ng asawa mo dahil lang sa pagiging makasarili mo? Ang patay ay patay na. Ang buhay ang dapat nating intindihin. Hindi ko napigilan ang pagkawala ng isang pilit at mapait na tawa mula sa aking mga labi. Isang tawa na walang bahid ng kaligayahan, kundi puno ng kawalan ng pag-asa at umaapaw na puot. Mama, kontrata po ito. Pera lang yan. Si Papa, na tinulungan kayo noong panahong wala kayong makain, minsan lang siyang ililibing. Wala po ba kayong utang na loob? Bahala ka sa buhay mo. Tutal anak ka niya. Ikaw ang mag-asikaso diyan. Mabilis na buwelta ng matanda. Walang kahit anong konsensya sa boses. Si Mateo ang haligi ng pamilya namin. Wala kaming utang na loob sa pamilya mo para idamay pa kami sa kamalasan ninyo. Wala kaming kinalaman sa inyo ngayon. Parang tinambol ng paulit-ulit ang aking ulo. Biglang nanariwa sa aking isipan ang nakaraan. Ang mga panahong hirap na hirap si Mateo na pasimulan ang kanyang kumpanya. Wala silang maibayad sa mga empleyado, baon sa utang ang kanyang ina at walang pag-aalinlangang binasag ng aking ama ang kanyang sariling mga ipon. Nakikita ko pa rin ang mukha ni Papa, nakangiti habang iniaabot ang passbook kay Mateo, sinasabing, "Anak na rin ang turing ko sa iyo, Mateo. Palaguin mo ito." Ibinigay ni Papa ang lahat ng kanyang pera
upang isalba sila. At ngayon, ang kamatayan ng aking ama ay tinatawag nilang malas. Hinigpitan ko ang hawak ko sa telepono. Gusto kong sumigaw, gusto kong isumpa sila hanggang sa pinakailaliman ng impyerno, ngunit may isang malamig na kapangyarihan ang biglang pumigil sa aking mga luha. Ibigay niyo kay Mateo ang telepono. Narinig ko ang malakas na pag-irap ng aking biyenan bago ipinasa ang telepono. Pilit na pinalambot ni Mateo ang kanyang boses, nagkukunwaring biktima ng sarili niyang ina. Elena, intindihin mo na lang si Mama. Matanda na yon, alam mo naman. At saka, naghihintay na talaga ang mga investors. Kapag nawala ang kontratang ito, tapos na tayo. Babalik tayo sa wala. Magpadala na lang ako ng pera, okay? Ipapasa ko sa bank account mo ang 10,000 piso bilang abuloy. Pagpasensyahan mo na muna. Babawi ako pagkatapos nito. 10,000 piso. Ang halagang iyon ay hindi man lang makakabayad sa kalahati ng mga bulaklak sa paligid ko. Ang malaking bahay na inuuwian niya, ang magarang sasakyang ginagamit niya, at ang maluhong bakasyon ng kanyang ina sa Europa, lahat ng iyon ay galing sa pawis, dugo at tiwala ng aking ama. Tapos ngayon, sa harap ng kamatayan ng aking papa, itatapon niya sa akin ang 10,000 piso na parang isang pulubing nang hihingi ng barya sa gilid ng kalsada. Wala akong isinigaw, wala akong ibinatong sumpa. Ang mga luha sa aking mga mata ay biglang natuyo, pinalitan ng isang matalim at nakamamatay na kapayapaan. Kalmado, malamig at walang emosyon ang lumabas sa aking mga labi. Ibaba mo na, pinatay ko ang tawag bago pa man siya makasagot. Tumayo ako ng tuwid, wala na ang panginginig ng aking mga tuhod. Pinalitan ng yelo ang dating mainit na dugo na dumadaloy sa aking mga ugat. Lumapit sa akin ang isang tauhan ng punerarya, nakayuko at nag-aalangan. Ma'am, paparating na po ang mga bisita. May hinihintay pa po ba tayong mga kapamilya bago natin simulan ang serbisyo? Tiningnan ko ang mga bakanteng upuan sa unahan. Ang upuang dapat sana ay inuupuan ng aking asawa at mga biyenan. Pagkatapos ay tiningnan ko ang larawan ng aking ama na nakangiti sa akin ng puno ng pagmamahal. Wala na po. Magsimula na tayo. Nagsidatingan ang mga kaibigan, mga dating katrabaho ni Papa at mga taong tinulungan niya noon. Nag-aalay sila ng panalangin at hindi nakatakas sa aking matalas na pandinig ang mga bulungan mula sa likuran. Nasaan ang asawa niya? Bakit wala man lang kahit isa sa mga biyenan niya? Nakakaawa naman ang batang iyan, mag-isang hinaharap ang lahat. Patuloy lang ako sa pagyuko at pagpapasalamat sa bawat nakikiramay. Ang aking mukha ay parang isang matigas na maskara ng kalungkutan, ngunit sa bawat segundo, isang nag-aapoy na plano ang unti-unting nabubuo sa aking isipan. Nang magkaroon ng pagkakataong makalayo sa karamihan, pumunta ako sa isang tahimik na pasilyo ng punerarya. Kinuha ko muli ang aking telepono at tinawagan si Tito Eduardo, ang pinakamatalik na kaibigan ni Papa at isang maimpluwensyang negosyante sa syudad. Tito, may ipapahanap lang po sana ako. Nasaang lugar po ba talaga si Mateo ngayon? May halong mabigat na pag-aalala ang boses ni Tito Eduardo nang sumagot siya. Ang kanyang pag-aatubili ay sapat na upang kumpirmahin ang aking matagal ng hinala. Elena Hija, sigurado ka bang kaya mo itong marinig ngayon? Sa araw na ito, sabihin niyo po sa akin ang totoo, Tito. Matapang kong sagot, bagamat ang puso ko ay handa na sa panibagong sugat. Ang asawa mo, Hija, nasa isang exclusive na KTV bar sa gitna ng syudad. Nandoon sila ng kanyang mga piling tauhan, nagiinuman, may mga malalaking cake at mamahaling alak. Ipinagdiriwang nila ang kaarawan ng kanyang sekretarya. Nanigas ang aking panga hanggang sa sumakit ang aking mga ngipin. Sekretarya, ang babaeng palaging may dahilan para manatiling kasama ni Mateo hanggang hating gabi. Ang babaeng palaging nangangamoy pabango ng aking asawa. Tito, pakiusap,
Pakuha po ng lahat ng resibo at mga malilinaw na litrato ng nangyayari doon. Lahat ng sasabihin niya, lahat ng gagawin niya. Walang lalagpas. Pagkatapos ng tawag, bumalik ako sa harap ng kabaong. Tinitigan ko muli ang mukha ni Papa sa likod ng salamin. Ipinangako ko sa kanya at sa aking sarili na ito na ang huling araw na hahayaan kong tapakan ako at ang aming pamilya ng mga taong iyon. Bukas na bukas din, gaganapin ang pinakamalaking board meeting ng kumpanya ni Mateo. Ang kontratang 1 bilyong piso na inaasahan niya, ang kontratang ipinagmamalaki ng kanyang ina, ay nanggaling sa mga lihim na koneksyon ni Papa. Ako ang nagtataglay ng kapangyarihang bawiin iyon sa isang pitik lang ng aking daliri. Paano kaya mag-iiba ang ihip ng hangin kapag nalaman ng mga gahamang investors na ang pinagkakatiwalaan nilang negosyante ay nagdiriwang sa isang club kasama ang kabit niya, habang ang mismong nag-ahon sa kanya sa hirap ay nakahiga sa malamig na kabaong? Ngunit higit pa roon, handa na ba akong harapin ang bagyong idudulot ko kahit na nangangahulugan itong tuluyan nang mawawasak ang nag-iisang pamilyang natitira sa akin? Unti-unting naubos ang mga tao sa loob ng punerarya. Ang mga pabulong na pakikiramay, ang mga mahihinang tapik sa aking balikat, at ang mga nag-aalalang tingin ay naglaho kasabay ng tuluyang paglubog ng araw. Nang tuluyan nang sumara ang mabibigat na pintuang salamin, naiwan akong muli sa piling ng nakakabinging katahimikan, ako at ang malamig na bangkay ng aking ama. Sa labas, nagsimulang bumagsak ang malakas na ulan. Ang paghampas ng mga patak ng tubig sa bubong ay tila sumasabay sa pag-iyak ng aking kaluluwa, isang malungkot na himig na nagpapaalala sa akin ng lahat ng aking mga nawala sa iisang araw lamang. Dahan-dahan akong lumapit sa kabaong. Ipinatong ko ang aking nanginginig na mga palad sa malamig na salamin. Tinitigan ko ang pamilyar na mga linya sa mukha ni Papa, ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata na palaging lumilitaw tuwing siya ay tumatawa, ang kanyang mapayapang anyo na tila ba natutulog lamang pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na araw. Wala na ang mga ngiting iyon, wala na ang mga kamay na palaging handang sumalo sa akin tuwing ako ay nadarapa. Patawarin mo ako, Papa. Pabulong kong usal, ang aking boses ay basag at halos tangayin ng hangin. Patawarin mo ako dahil maling tao ang pinili kong mahalin. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong tapakan nila ang dignidad natin ng paulit-ulit alang-alang sa isang huwad na pamilya. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, ito na ang huling pagkakataon na may yuyuko sa ating pamilya. Walang sinuman ang pwedeng umihi sa iyong puntod nang walang kaparusahan. Pinunasan ko ang aking mga luha. Nang oras na iyon, may kung anong namatay sa loob ko. Ang Elena na palaging nagpaparaya, ang Elena na palaging nag-uunawa sa mga pagkukulang ng kanyang asawa, ang Elena na palaging yumuyuko sa pang-aalipusta ng kanyang biyenan, ang Elenang iyon ay namatay at inilibing ko na rin sa isipan ko kasama ng aking ama. Ang naiwan ay isang babaeng may pusong kasing lamig ng yelo at kasing tigas ng bato. Hindi ako umuwi sa malaking bahay na itinuring kong kulungan sa nakalipas na mga taon. Alam kong wala akong madadatnan doon kundi ang matatalim na salita ni Senyora Carmen at ang mga alaala ng aking pagiging sunod-sunuran. Sa halip, nagpahatid ako sa isang lumang apartment sa gitna ng syudad. Ito ay isang maliit na unit na lihim na binili ni Papa ilang taon na ang nakararaan. Walang nakakaalam nito, kahit si Mateo. Minsan, nang sinabi sa akin ni Papa na binili niya ito upang maging ligtas kong kanlungan sakaling dumating ang araw na maramdaman kong wala na akong matatakbuhan. Hindi ko lubos akalain na darating ang araw na ito nang ganito kabilis at ganito kasakit. Pagkapasok ko sa loob, sinalubong ako ng amoy ng lumang kahoy at paboritong tiyaan ni Papa. Walang masyadong gamit. Isang simpleng kama, isang mesa at sa isang sulok, isang maliit na kaha de yero. Dahan-dahan akong lumapit dito.
Nanginginig ang aking mga daliri habang iniikot ko ang combination lock. Ang kaarawan ko. Iyon ang ginamit niyang password. Nang tumunog ang lock at bumukas ang mabigat na pinto ng kaha de yero, bumungad sa akin ang mga patong-patong na dokumento. Kinuha ko ang mga ito at umupo sa sahig. Binasa ko ang bawat pahina sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kwarto, mga titulo ng lupa, mga bank statements at higit sa lahat ang mga lihim na kasunduan. Nakasaad sa itim at puting mga letra kung paano palihim na pinopondohan ni Papa ang kumpanya ni Mateo. Ang mga malalaking kliyenteng ipinagmamalaki ni Mateo na nakuha raw niya dahil sa kanyang sariling galing at karisma. Lahat ng iyon ay mga matatalik na kaibigan at dating business partners ni Papa na kinausap niya ng personal upang paboran ang kanyang manugang. Ang 1 bilyong pisong kontrata na idinadahilan ni Mateo ngayon upang hindi pumunta sa burol. Ang kumpanyang kausap nila ay pag-aari ng mismong ninong ko sa binyag. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Buong akala ni Mateo at ng kanyang inang si Senyora Carmen ay sila ang may kontrol sa lahat. Akala nila ay utang ko sa kanila ang marangyang buhay na tinatamasa ko ngayon. Gayong ang totoo, ang mismong hangin na hinihinga ng kumpanya nila ay nanggagaling sa mga baga ng aking ama. Tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Mateo. Elena, pasensya na talaga. Hindi na ako nakadaan. Sobrang pagod ko sa pag-aasikaso ng mga kliyente. Nakauwi na ako. Nandito na si Mama. Tulog na siya. Magpahinga ka na rin. Bukas, pipilitin kong sumaglit dyan. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Para sa atin din itong ginagawa ko. Tinitigan ko ang mensahe. Ang mga salitang dati ay nagbibigay sa akin ng pag-asa at konsolasyon ngayon ay nagdudulot na lamang ng pandidiri. Walang pagdadalawang isip, binuksan ko ang mensaheng kare-receive ko lang mula kay Tito Eduardo. Mga litrato at isang maikling video clip. Nang i-play ko ang video, parang may malamig na kamay na sumakal sa aking lalamunan. Sa screen ng aking telepono, nakita ko si Mateo. Nakabukas ang unang 3 butones ng kanyang polo, gulo-gulo ang buhok at ang mukha ay namumula dahil sa sobrang alak. Nakaupo siya sa isang mahabang sofa sa loob ng isang madilim ngunit marangyang KTV room. At sa kanyang kandungan, nakaupo ang kanyang sekretaryang si Clara. Mahigpit ang yakap ni Mateo sa baywang ng babae, habang nakasubsob ang mukha ni Clara sa leeg ng asawa ko. Nagtatawanan ng mga tao sa paligid nila. Sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng isang malaking cake, naroon ang isang pamilyar na bote ng alak. Nanlaki ang aking mga mata. Ang boteng iyon ng mamahaling alak. Iyon ang iniregalo ni Papa kay Mateo noong gabi ng aming kasal. Mahigpit na ipinagbili ni Papa na buksan lamang iyon sa pinakamahalagang pagdiriwang ng aming pamilya. At ngayon, naroon iyon, binuksan at pinagsasaluhan ng aking asawa at ng kanyang kabit bilang selebrasyon ng kanilang kalaswaan. Sa kalagitnaan ng tawanan, itinaas ni Mateo ang kanyang baso. Malinaw na malinaw kong narinig ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig sa kabila ng ingay ng musika. "Cheers sa atin!" pasigaw na sabi ni Mateo. Ang boses ay puno ng kayabangan at kalasingan. Wala na ang matanda, sa akin na ang buong kumpanya ngayon. Walang sino man ang pwedeng magdikta sa akin, lalong-lalo na ang pamilya ng asawa kong walang silbi. Nagsigawan at nagpalakpakan ang kanyang mga kasama. Hinagkan niya si Clara sa labi, isang halik na puno ng pagnanasa. Pinatay ko ang screen. Ibinalot ako ng kadiliman ng kwarto. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Walang hagulgol. Walang panunumbat sa Diyos kung bakit niya ito pinahihintulutan. Ang naramdaman ko ay isang nakakapasong kalinawan. Ang pag-ibig, tiwala at respeto ko kay Mateo ay naglaho ng parang usok. Pinagmasdan ko ang mga dokumento sa aking harapan. Ang mga papel na ito ang magiging sandata ko. Hindi ako magpapakamartir.
Hindi ako maghihintay sa karma. Ako mismo ang magiging karma nila. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Inayos ko ang lahat ng mga dokumento, inilagay ang mga kinakailangang pruweba sa isang secure na flash drive at plinano ang bawat hakbang, bawat salita na bibitawan ko kinabukasan. Tiningnan ko ang orasan. 5:00 ng umaga. Sumikat ang araw, ngunit walang init itong dala para sa akin. Pumasok ako sa banyo at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang mga mata kong namumugto kahapon ay ngayon ay may matalim at nakakamatay na kinang. Nagbihis ako, hindi ako nagsuot ng damit na panluksa. Sa halip, isinuot ko ang aking pinakapormal na itim na slacks, isang malinis na puting silk na blusa at isang itim na blazer. Itinali ko ang aking buhok ng mahigpit at naglagay ng pulang lipstick. Ang babaeng nakikita ko ngayon sa salamin ay hindi na ang asawang nag-iiyak sa punerarya. Siya na ngayon ang tagapagmana ng aking ama, handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa aming pamilya. Saktong 8:00 ng umaga nang mag-vibrate muli ang aking telepono. Tumatawag si Mateo. Marahil ay kakagising lang mula sa kanyang pagkalasing at nagpanggap na nag-aalala. Hinayaan ko itong mag-ring ng 2 beses bago ko kalmadong sinagot. Hello, Elena? Nasaan ka? Bakit wala ka sa punerarya? Tumawag ako sa mga tauhan doon. Wala ka pa raw. Kunwari ay naguguluhang tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig. Malamang ay dahil sa hangover. Tahimik kong pinagmasdan ang malaking building na nasa aking harapan sa labas ng bintana ng taxi. May pupuntahan lang akong mahalaga, sagot ko. Ang boses ay sadyang pinanatiling walang emosyon. Mahalaga? Mas mahalaga pa sa burol ng papa mo? Pagsusungit niya. Umuwi ka muna ng bahay. Galit si mama kagabi dahil sa pambabastos mo sa kanya sa telepono. Kailangan mong humingi ng tawad bago tayo pumunta sa burol mamaya. At saka may board meeting ako ngayon ng 9:00. Yung 1 bilyong pisong kontrata pipirmahan na ngayon. Huwag kang gagawa ng iskandalo habang wala ako. Naiintindihan mo ba? Napangiti ako. Isang ngiti na hindi umaabot sa aking mga mata. Naiintindihan ko. Mateo, gawin mo kung ano ang dapat mong gawin. Makikita mo na lang kung nasaan ako. Bago pa siya makapagtanong, pinatay ko na ang tawag. Huminto ang taxi. Nagbayad ako at dahan-dahang bumaba. Humarap ako sa napakalaki at nagtataasang salamin na pintuan ng gusali ng kumpanya, ang kumpanyang itinayo ng dugo at pawis ng aking ama, na ngayon ay pinaghaharian ng isang linta. Nakita ko ang mga empleyadong nagmamadaling pumasok, mga guards na nakatayo ng tuwid. Lahat sila ay nakakilala sa akin bilang ang tahimik na asawa ng CEO. Huminga ako ng malalim. Inayos ang hawak ko sa aking itim na leather na folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya at dokumento at nagsimulang humakbang papasok. Ang bawat pagtunog ng aking sapatos sa marmol na sahig ay tila pag-anunsyo ng isang paparating na bagyo. Habang papalapit ako sa elevator na direktang papunta sa executive floor kung saan naghihintay ang buong board of directors at ang mga investors, isang tanong ang naglaro sa aking isipan. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mukha ni Mateo kapag bumukas ang mga pinto ng conference room at makita niya ang babaeng inakala niyang madali niyang mapapaikot at madudurog na ngayon ay hawak ang mismong posporo na susunog sa kanyang buong imperyo? Ang pag-akyat ng elevator ay tila sumasabay sa mabagal at mabigat na pagtibok ng aking puso. Sa bawat pagpalit ng numero sa maliwanag na digital screen sa itaas ng pinto, pakiramdam ko ay iniiwan ko ang isang bahagi ng aking lumang pagkatao. Ang Elena na laging nakayuko, ang Elena na takot magsalita, ang Elena na laging inuuna ang kaligayahan ng iba bago ang sarili, lahat sila ay naiwan sa ground floor. Ang babaeng nakatingin ngayon sa refleksyon ng makintab na metal na pintuan ay isang estranghero na may matatalim na mata at pusong binalot ng yelo.
Bumukas ang pinto sa ika-25 palapag, ang executive floor. Sinalubong ako ng malamig na hangin mula sa aircon at ng nakakabinging katahimikan na naghahari sa pasilyong nababalutan ng makapal at mamahaling karpet. Ang bawat hakbang ko ay walang ingay, ngunit sa aking isipan tila ba mga kulog itong nagbabadya ng isang malaking sakuna. Sa dulo ng pasilyo, bago ang malaking pintuang gawa sa mahogany ng conference room, nakaupo sa isang magarang desk ang babaeng naging dahilan ng pagkasira ng aking pamilya. Si Clara. Nakasuot siya ng isang masikip na puting bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakakulot at ang kanyang mga labi ay kasing pula ng dugo. Nang mag-angat siya ng tingin at makita ako, agad na naglaho ang mapang-akit niyang ngiti. Pinalitan ito ng pagkabigla at kalaunan ng isang mapangmataas na tingin. Mabilis siyang tumayo at humarang sa aking daraanan. Ang pamilyar na amoy ng kanyang matapang na pabango ay biglang nanuot sa aking ilong. Iyon din ang eksaktong amoy na madalas kong malanghap sa mga polo ni Mateo tuwing umuuwi siya ng madaling araw na laging ipinagdadahilan ang mahahabang meeting sa mga kliyente. Nakaramdam ako ng matinding pandidiri, parang gusto kong isuka ang lahat ng kasinungalingang ipinakain nila sa akin sa loob ng maraming taon. Ma'am Elena, pilit niyang pinatamis ang kanyang boses ngunit hindi maitago ang panginginig nito. Hindi po kayo pwedeng pumasok. May napakahalagang board meeting po si Sir Mateo sa loob kasama ang mga foreign at local investors. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Walang emosyon ang aking mukha, ngunit alam kong ang aking mga mata ay tila mga punyal na nakabaon sa kanyang pagkatao. Tabi, utos ko. Ang aking boses ay mababa, ngunit puno ng autoridad na hindi niya kailanman narinig mula sa akin. Hahawakan sana niya ang aking braso upang pigilan ako. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa aking balat, nagsalita ako. Subukan mong idampi sa akin ang mga kamay na ginamit mo sa asawa ko kagabi sa loob ng KTV at sinisiguro ko sa iyo, puputulin ko iyan sa harap ng lahat ng tao rito. Nanigas si Clara. Namutla ang kanyang mukha at dahan-dahang umatras. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at gulat. Nalaman ko na ang lahat at ang simpleng katotohanan iyon ay sapat na upang bawiin sa kanya ang anumang huwad na tapang na meron siya. Hindi ko na siya pinag-aksayahan pa ng panahon. Itinulak ko ng buong lakas ang mabibigat na pintuan ng conference room. Ang mahinang pag-uusap at formal na talakayan sa loob ay biglang naputol. Ang lahat ng ulo ay lumingon sa aking direksyon. Ang kwarto ay amoy mamahaling kape at leather. Sa gitna ng mahabang mesa, nakatayo si Mateo. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagarang suit, hawak ang isang laser pointer at sa likod niya ay ang isang malaking screen na nagpapakita ng mga projection ng kita para sa susunod na 5 taon. Nang magtama ang aming mga paningin, nakita ko kung paano nalaglag ang kanyang panga. Ang laser pointer sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig at ang pulang tuldok sa screen ay naging magulo. Ang kulay sa kanyang mukha ay tila hinigop ng lupa. Sa isang iglap, ang makapangyarihang CEO na nagmamalaki sa harap ng mga bilyonaryo ay naging isang batang nahuli sa kanyang pagnanakaw. Elena, anong ginagawa mo rito? Utal-utal niyang tanong. Pilit siyang ngumiti sa mga investors bago naglakad ng mabilis palapit sa akin. Hinawakan niya ako sa siko at sinubukan akong hilahin palabas ng mahina. Nabaliw ka na ba? Nasa kalagitnaan ako ng pinakamahalagang presentasyon ng buhay ko. Umuwi ka na. May burol pa tayong pupuntahan, di ba? Binaling ko ang aking braso nang may sapat na lakas upang mabitawan niya ako. Ang aking malamig na tingin ay nagpako sa kanyang kinatatayuan. Wala na akong burol na uuwian, Mateo. Nailibing na ang papa ko kaninang umaga. Habang ikaw ay nagpapakasaya sa pag-inom at pagyakap sa sekretarya mo kagabi, nag-iisa akong nakatingin sa kabaong niya. Bagamat hindi ko isinigaw ang mga salitang iyon,
Sapat ang lakas ng aking boses upang marinig ng lahat ng nasa loob ng silid. Nagsimulang magbulungan ang mga miyembro ng board. Nakita ko ang pagtaas ng kilay ng ilang matatandang investors. Sinubukan ni Mateo na takpan ang sitwasyon. Ang kanyang noo ay pinagpawisan. Mga Ginoo, pasensya na po kayo. Ang asawa ko, masyado lang po siyang nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang ama, kaya hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Hayaan niyo po at ipapahatid ko na siya sa labas. Tama na ang pagkukunwari, Mateo. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, pumuputol sa kanyang mga kasinungalingan. Naglakad ako lampas sa kanya, palapit sa mahabang mesa kung saan nakaupo ang mga taong may hawak ng pera. Ipinatong ko ang dalang itim na folder sa ibabaw ng makintab na salamin ng mesa. Sa dulo ng mesa, nakaupo ang pinakamalaking investor na inaasahan ni Mateo. Isang matandang lalaki na may puting buhok at nag-uumapaw na autoridad, si Don Arturo. Nang makita niya ako ng malapitan, kumunot ang kanyang noo at dahan-dahang tumayo. Elena? Hija, ikaw ba iyan? Tanong ni Don Arturo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkilala at pagkabigla. Anak ka ni Roberto, hindi ba? Tipid akong ngumiti at bahagyang yumuko, tanda ng paggalang. Opo, Don Arturo. Ako nga po. Lumingon si Don Arturo kay Mateo. Ang kanyang mukha ay nagdidilim sa galit. Mateo, sinabi mo sa amin kanina na nasa ospital ang biyenan mo at nagpapagaling, kaya hindi ka makapag-focus ng maayos sa ilang detalye ng presentasyon. Bakit naririto ang asawa mo at sinasabing nailibing na ang kanyang ama? Napaatras si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagpapanik, naghahanap ng palusot. Don Arturo, sadyang naging mabilis po ang mga pangyayari. Ayaw ko po sanang makaabala sa negosyo. Hindi ka lang sinungaling, Mateo. Isa ka ring walang utang na loob na lapastangan. Putol ko sa kanya. Tiningnan ko ng diretsyo sa mga mata si Don Arturo. Namatay po ang aking ama. Ang matalik ninyong kaibigan, 2 araw na ang nakakalipas. At ang lalaking nasa harap ninyo, ang CEO, na pinagkakatiwalaan ninyo ng inyong bilyon-bilyong pondo, ay hindi man lang sumilip sa burol. Ang sabi ng kanyang ina, ang patay raw ay nagdadala ng malas sa negosyo. Napagasp ang ilang mga miyembro ng board. Ang paggalang sa patay ay isa sa pinakamahalagang kultura nating mga Pilipino, at ang marinig ang ganitong kawalang hiyaan ay tila isang malaking sampal sa kanilang lahat. Binuksan ko ang itim na folder. Inilabas ko ang mga dokumentong nakuha ko mula sa kahadeyero ni Papa at ipinasa ito isa-isa sa mga miyembro ng board, partikular kay Don Arturo. Nandito po ako hindi bilang isang nagluluksong asawa na naghahanap ng atensyon. Nandito ako bilang nag-iisang tagapagmana ni Roberto. Nakasaad po sa mga dokumentong hawak ninyo na ang pangunahing gwarantor at ang nagpasok ng inisyal na pondo upang maitayo ang kumpanyang ito ay walang iba kundi ang aking ama. Ang mga koneksyon na ginagamit ni Mateo upang makuha ang tiwala ninyo ay hindi sa kanya, kay Papa iyon. Tiningnan ni Don Arturo ang mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa halong galit at pagkadismaya. Tiningnan niya si Mateo na ngayon ay parang isang basang sisiw na hindi makapagsalita. Pati na rin po ang personal niyang pagkatao. Idinagdag ko, inilalabas ang isang flash drive. Kung nais ninyong makita kung paano niya winaldas ang pera ng kumpanya kagabi kasama ang kanyang kabit habang ang aking ama ay nakaburol, nasa loob po iyan ng flash drive na ito. Nanatiling tahimik ang buong kwarto. Walang gustong magsalita. Ang bigat ng aking mga ibinunyag ay tila sumakal sa mismong hangin sa loob ng conference room. Lumapit sa akin si Mateo. Ang kanyang mukha ay pinaghalong takot at matinding puot. Pabulong siyang nagsalita. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Anong ginagawa mo? Sisirain mo ba ang lahat ng pinaghirapan ko? Sisirain mo ba ang buhay natin? Hinarap ko siya. Ang aking mukha
ay mas malamig pa sa bangkay ng aking ama. Hindi ko sinisira ang buhay natin, Mateo. Tinatapos ko lang ang ilusyon mo. Muling nagsalita si Don Arturo. Ang kanyang tinig ay kasing tigas ng bakal. Mateo, ang tiwala ko sa kumpanyang ito ay nakapangalan kay Roberto. Pumasok ako sa kontratang ito dahil akala ko ay ikaw ang lalaking napili ng matalik kong kaibigan para alagaan ang kanyang anak at ang kanyang legasiya. Ngunit dahil nalaman ko kung anong klase kang hayop, binabawi ko ang lahat ng investment ko. Walang kontratang pipirmahan ngayon. Ang mga salitang iyon ay tila hatol ng kamatayan para kay Mateo. Napaluhod siya, napahawak sa gilid ng mesa. Hindi, Don Arturo, pakiusap, ipaliwanag ko po. Magbabayad po ako, ayusin po natin ito. Ngunit nagsitayuan na ang mga investors. Isa-isang umiling, nagbulungan at naglakad palabas ng conference room. Iniwan nila ang mga nakakalat na papeles sa mesa. Gumuho ang buong mundo ni Mateo sa loob lamang ng 10 minuto. Ang kanyang bilyong pisong pangarap ay naging alikabok. Nang kami na lamang dalawa ang naiwan sa loob ng malaking silid, tumayo ako at inayos ang aking folder. Wala akong naramdamang awa habang nakatingin sa lalaking umiiyak ngayon sa sahig, ang lalaking minsan kong tinawag na asawa. Aalis na ako, Mateo. Ipadadala ko na lang sa abogado ko ang mga papeles para sa annulment. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palabas. Ngunit bago pa ako makahakbang ng tuluyan, nakarinig ako ng isang pamilyar ngunit nakakakilabot na tawa mula sa likuran. Isang tawa ng taong nawalan na ng katinuan dahil sa sobrang desperasyon. Tumigil ako at lumingon. Nakatayo na si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng poot at paghihiganti. Wala na ang takot sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng isang maitim na ngiti na nagpatayo sa mga balahibo ko sa batok. Sige Elena, umalis ka, mag-file ka ng annulment. Bawiin mo ang lahat ng pera ng papa mo, hamon niya. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ipagmalaki mo ang panalo mo ngayon. Pero may isang bagay na hindi mo alam. Kumunot ang aking noo. Anong sinasabi mo? Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa akin, parang isang ahas na naghahanda ng manuklaw. Akala mo ba ang talino-talino mo na? Akala mo ba nakuha mo na ang lahat ng sikreto ko dahil binuksan mo ang kahadiyero ng papa mo? Tumawa siya ng malakas. Bago mamatay ang papa mo, nahikayat ko siyang pumirma sa isang napakalaking loan agreement mula sa isang underground syndicate. Ipinangalan ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon bilang co-maker. At alam mo ba kung magkano ang utang na iyon na kailangan mong bayaran ngayon dahil wala na ang kumpanyang ito? Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako makahinga habang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. 500 milyong piso, Elena. At dahil binagsak mo ang kumpanya ngayon, bukas na bukas din, ikaw ang hahanapin ng mga taong iyon para singilin ng buhay. Handang-handa na ba ang dugo mo para magbayad? Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang mga huling salita ni Mateo ay tila mga punyal na sabay-sabay na ibinaon sa aking dibdib. 500 milyong piso, isang underground syndicate. Ako ang ginawang co-maker. Ang hangin sa loob ng conference room ay biglang naging mabigat, halos hindi ko na maipasok sa aking mga baga. Tinitigan ko ang lalaking nasa aking harapan. Wala na akong makitang kahit anong bakas ng taong minahal ko. Ang kaharap ko ngayon ay isang halimaw na handang isakripisyo ang aking buhay para lamang iligtas ang kanyang sariling balat. Peke ang pirma ko, Mateo. Matigas kong sagot. Bagamat nararamdaman ko ang malamig na pawis na namumuo sa aking likuran. Hindi ako pumirma sa anumang dokumento. Mapapatunayan iyan sa korte. Isang nakakabinging halakhak ang pinakawalan ni Mateo. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa mga blangkong dingding ng silid, puno ng kayabangan at kawalan ng kaluluwa. Korte, akala mo ba ang mga taong inutangan ko ay pumupunta sa korte, Elena? Hindi sila nagpapadala ng subpina.
Nagpapadala sila ng mga armadong tao sa kalagitnaan ng gabi. Wala silang pakialam kung peke o totoo ang pirma mo. Ang alam lang nila, pangalan mo at pangalan ng papa mo ang nakataya roon. At dahil patay na ang matanda, kanino sila lalapit? Siyempre, sa nag-iisang anak na tagapagmana, nanikip ang aking dibdib. Nakita ko sa kanyang mga mata ang buong katotohanan. Plinano niya ito. Matagal na niyang inihanda ang bitag na ito sakaling malaman ng aking ama ang kanyang mga kalokohan at pambababae. Ginamit niya ang tiwala ng aking ama noong mga panahong mahina na ito at nakaratay sa sakit. Ginawa niya kaming pananggalang sa kanyang mga makasarili at mapanganib na ambisyon. Bakit, Mateo? Mahina kong tanong. Ang aking boses ay basag dahil sa halo-halong puot at pagkadismaya. Ibinigay namin sa iyo ang lahat. Minahal ka namin ng buong puso. Bakit kailangan mong gawin ito sa amin? Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mukha ay tumigas. Dahil hindi sapat ang ibinibigay ninyo. Palagi na lang akong nakapailalim sa anino ng papa mo. Palagi na lang akong utang na loob sa inyo. Gusto kong magtayo ng sarili kong imperyo na walang kinalaman ng pamilya mo, pero ayaw akong pautangin ng mga bangko dahil lahat ng assets ko ay nakapangalan pa rin sa papa mo. Kaya napilitan akong lumapit sa sindikato. At ngayon, dahil sinira mo ang huling pag-asa ko kay Don Arturo, babagsak tayo ng sabay, Elena. Sabay tayong magbabayad sa impyerno. Hindi ko na hinintay pang matapos ang kanyang mga panunumbat. Tinalikuran ko siya at mabilis na naglakad palabas ng conference room, palabas ng gusali. Hindi ko pinansin si Clara na nakatingin sa akin nang may halong pagtataka sa pasilyo. Hindi ko pinansin ang mga nagbubulungang empleyado sa lobby. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas at nag-aalab na tibok ng aking puso. Nang makalabas ako sa gusali, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw, ngunit hindi nito natunaw ang yelong bumalot sa aking pagkatao. Pumara ako ng taxi. Nanginginig ang aking mga kamay habang sinasabi ko sa driver ang address ng lumang apartment ni Papa. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong kumilos. Kung totoo ang sinasabi ni Mateo, anumang oras mula ngayon ay maaaring may kumatok sa aking pinto upang singilin ang buhay ko. Pagdating sa apartment, agad kong nilak ang pinto at isinara ang lahat ng mga bintana at kurtina. Dumiretso ako sa maliit na kahadiyero. Ibinuhos ko ang lahat ng laman nito sa sahig. Mga titulo, mga resibo, mga lumang kontrata. Pinagmasdan ko ang mga ito. Imposibleng hindi ito alam ni Papa. Napakatalino ng aking ama pagdating sa negosyo. Hindi siya pipirma sa anumang bagay nang hindi binabasa ang bawat detalye, lalo na kung galing iyon sa isang kahina-hinalang organisasyon. Biglang may pumasok sa aking alaala, isang hapon noong nasa ospital pa si Papa at alam na naming malapit na ang kanyang oras. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay malungkot ngunit puno ng pagmamahal. Elena, anak, kung sakaling dumating ang araw na parang guguho na ang mundo mo, kung maramdaman mong wala ka ng matatakbuhan at lahat ay nakatalikod sa iyo, bumalik ka sa apartment. Hanapin mo ang ilalim ng kahon, huwag kang matatakot. Hanapin ang ilalim ng kahon. Mabilis akong bumalik sa nakabukas na kahadiyero. Kinapa ko ang malamig na bakal sa pinakailalim nito. Diniinan ko ang mga gilid. Pilit kong hinanap kung may puwang o awang. At doon, sa kanang sulok, naramdaman ko ang isang maliit na uka. Hinila ko ito ng buong lakas. Isang manipis na metal na palapag ang umangat isang secret compartment. Sa loob nito, may isang makapal na brown envelope at isang liham na nakasulat sa pamilyar na kumpas ng kamay ni Papa. Nanginginig ang aking mga daliri nang buksan ko ang liham. Mahal kong Elena, basa ko sa unang linya. Ang aking mga luha ay nagsimulang tumulo, pumapatak sa lumang papel. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa mundo at nalaman mo na ang pinakamalaking kasalanan ng iyong asawa, patawarin mo ako anak.
Matagal ko nang alam ang pambababae ni Mateo at ang kanyang pagnanakaw sa ating kumpanya. Gusto sana kitang ilayo sa kanya noon pa man, ngunit nakita ko kung gaano mo siya kamahal. Ayaw kung ako ang maging dahilan ng pagkawasak ng iyong puso. Humikbi ako, kahit sa kanyang mga huling sandali, ang kaligayahan ko pa rin ang iniisip niya. Nalaman ko rin ang tungkol sa lihim na pag-utang niya ng 500 milyong piso patuloy ng liham. Totoong ipinangalan niya ito sa iyo bilang co-maker ng walang pahintulot mo. Ngunit huwag kang matakot, anak. Ang sindikatong inutangan niya, hindi iyon mga ordinaryong kriminal. Ang taong nagpapatakbo ng grupong iyon ay isang taong may malaking utang na loob sa ating pamilya. Isang taong iniligtas ko mula sa kamatayan 20 taon na ang nakararaan. Hinayaan kong ituloy ni Mateo ang pag-utang upang mabigyan siya ng sapat na lubid na ibibigti sa kanyang sariling leeg. Natigilan ako. Pinunasan ko ang aking mga mata at mabilis na binasa ang mga huling linya ng liham. Nasa loob ng brown envelope na ito ang lahat ng orihinal na dokumento na magpapatunay na ninakaw ni Mateo ang iyong pagkakakilanlan. Ngunit higit pa roon, narito rin ang isang itim na calling card. Kung sakaling pagbantaan ka ni Mateo, tawagan mo ang numerong iyan. Sabihin mo lamang ang pangalan ko at sila ang bahalang lumutas sa lahat ng problema mo. Mahal na mahal kita, Elena. Maging matapang ka. Dali-dali kong binuksan ang brown envelope. Tama si Papa, naroon ang mga dokumento at isang makapal, itim na calling card na walang pangalan, isang numero lamang ng telepono na nakasulat sa gintong tinta. Para akong nabunutan ng isang bundok ng tinik sa dibdib. Hindi ako nag-iisa. Hanggang sa kabilang buhay, patuloy akong pinoprotektahan ng aking ama. Handa na akong kunin ang aking telepono upang i-dial ang numero. Handa na akong tapusin ang laban na ito at ipadala si Mateo sa kulungan o sa kamay ng mga taong mismong inutangan niya. Ngunit bago pa madampi ng aking daliri ang keypad ng aking telepono, isang malakas at sunod-sunod na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa pinto ng apartment. Bang! 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 Nanigas ang buong katawan ko. Walang nakakaalam ng lugar na ito. Walang nakakaalam na nandito ako. Elena, buksan mo ang pinto. Narinig ko ang pamilyar at galit na boses. Boses iyon ng aking biyanan, si Senyora Carmen. At kasunod nito, ang boses ni Mateo. Sirain niyo ang pinto. Wala siyang kawala rito. Kasabay ng kanilang mga sigaw ay ang tunog ng pagkasa ng mga baril mula sa kabilang panig ng pintuan. Paano nila nalaman ang aking taguan at sino ang mga armadong lalaking kasama nila? Ang bawat paghampas sa pinto ay parang malakas na kulog na nagpapabagsak sa aking mga pangarap, ngunit hindi sa aking katapangan. Rumaragasa ang dugo sa aking mga ugat. Wala akong oras para umiyak o manginig. Tinitigan ko ang itim na calling card na may gintong numero. Sa bawat pagkabiyak ng kahoy ng aking pintuan, mabilis kong pinindot ang mga numero sa aking telepono. Isang ring, 2 ring. Sa ikatlong pagtunog, may sumagot. Walang pagbati. Isang malamig na paghinga lamang ang narinig ko mula sa kabilang linya. Ako si Elena, mariin kong sabi. Hindi hinahayaang mabasag ang aking boses. Anak ni Roberto. Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa kabilang linya. Ang malamig na presensya ay napalitan ng isang malalim at may paggalang na boses ng isang matandang lalaki. Elena, matagal na naming hinihintay ang tawag mula sa dugo ni Don Roberto. Ako si Hector. Anong maipaglilingkod ko sa anak ng lalaking nagdugtong ng aking buhay? Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong apartment. Bahagyang bumigay ang seradura ng pinto. Nasa labas ng pinto ko ang asawa kong si Mateo at ang biyenan ko. Mabilis kong paliwanag, hindi iniaalis ang tingin sa pintuang malapit ng masira. May kasama silang mga armadong lalaki. Gusto nilang ipaako sa akin ang 500 milyong pisong utang ng asawa ko mula sa inyong organisasyon.
Narinig ko ang isang mababa at nakakakilabot na tawa mula kay Hector. Ang asawa mong hangal. Hindi niya alam kung anong klaseng apoy ang pinaglalaruan niya. Hawakan mo ang telepono, Hija. Hayaan mo silang pumasok. Huwag kang matatakot. Walang kahit isang buhok mo ang malalaglag ngayon. Kasabay ng pagtapos ng kanyang pangako, tuluyang nawasak ang pintuan. Lumipad ang mga piraso ng kahoy sa sahig. Pumasok ang dalawang lalaking may hawak na baril. Mabilis na iginala ang kanilang mga mata sa buong kwarto. Kasunod nila ay si Mateo, gulo-gulo ang buhok, nanlilisik ang mga mata at may mapang-asar na ngiti sa kanyang mga labi. Sa likuran niya, naglakad papasok si Senyora Carmen, nagtatakip ng ilong gamit ang isang panyong may burda, tila nandiriri sa hangin ng apartment ng aking ama. Hindi ako umatras. Tumayo ako ng tuwid sa gitna ng kwarto, hawak ang telepono at tinitigan silang dalawa nang walang anumang bahid ng takot. Akala mo ba makakapagtago ka sa akin, Elena? Wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan na nagkukubli ng kanyang matinding desperasyon. Akin ang syudad na ito. Kahit saang butas ka magtago, mahahanap kita. Ngayon, tapusin na natin ang laro mo. Inihagis ni Mateo ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng maliit na mesa. Nagkalat ang mga pahina nito. Pirmahan mo iyan, utos niya. Nakaturo sa ibaba ng pahina. Isang deed of absolute assignment at confession of judgment. Inaamin mo rito na ikaw ang nag-utang ng 500 milyong piso na ginamit mo ang pangalan ng kumpanya nang walang pahintulot ko at isinusuko mo ang lahat ng naiwang ari-arian ng papa mo pambayad sa sindikato. Kapag pinirmahan mo iyan, iiwan ka namin ng buhay. Kapag hindi, lumingon siya sa mga armadong lalaki. Sila na ang bahala sa iyo. Humakbang pasulong si Senyora Carmen. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot na parang ako ang sumira sa buhay nila. Pirmahan mo na iyan, babae. Napakalaki ng utang na loob mo sa pamilya namin. Kinuha ka namin, binigyan ka namin ng magandang buhay, tapos ngayon sisirain mo ang anak ko? Kung hindi ka nag-inarte sa harap ni Don Arturo, hindi sana aabot sa ganito. Kasalanan mo ang lahat ng ito, kaya dapat ikaw ang magbayad. Tiningnan ko ang matanda. Wala na akong makitang dahilan para igalang siya. Ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puro kamangmangan at pagiging makasarili. Kinuha niyo ako. Binigyan niyo ako ng magandang buhay. Malamig kong baliktanong. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kayo ang nabuhay sa pawis ng papa ko. Kayo ang nagpakasasa sa perang hindi naman sa inyo. At ngayon, pagkatapos niyong babuyin ang alaala ng ama ko, gusto niyo akong bayaran ng buhay ko para iligtas ang mga sarili ninyo. Gaano ba kakapal ang mga mukha ninyo? Huwag mong sagot-sagutin ang mama ko, sigaw ni Mateo. Lumapit siya at marahas na hinawakan ng aking pulso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Naramdaman ko ang sakit, ngunit hindi ako dumaing. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Nakita ko ang takot na pilit niyang tinatakpan ng galit. Pirmahan mo na ito bago ko ipasabog ang ulo mo rito mismo. Hindi ko inalis ang paningin ko sa kanya. Peke ang pirma ko sa orihinal na kontrata, Mateo. Pareho nating alam iyon. Walang pakialam ang sindikato sa peke o totoo. Sumbat niya, halos dumura na sa aking mukha dahil sa galit. Pera lang ang habol nila. At ngayong nasa kanila na ang mga papeles, ikaw na ang hahabulin nila. Hindi nila ako gagalawin dahil ikaw ang itinuro ko. Napangiti ako, isang ngiti na nagpatayo sa mga balahibo sa braso ni Mateo. Unti-unting lumuwag ang kanyang pagkakahawak sa aking pulso dahil sa pagkalito. Hindi ito ang reaksyon na inaasahan niya mula sa isang babaeng na corner. Itinaas ko ang aking telepono na patuloy pa ring nakakonekta sa tawag. Tama ka, Mateo, kalmado kong sabi. Walang pakialam ang sindikato sa mga kasinungalingan mo. Pera ang habol nila at utang na loob.
Binaling ko ang aking tingin sa pinuno ng mga armadong lalaki na nakatayo malapit sa sirang pinto. Nakatutok ang kanyang baril sa akin. Inilapit ko ang telepono sa kanya. May gustong kumausap sa iyo, utos ko sa lalaki. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Puno ito ng autoridad na nanggagaling sa kapangyarihan ng aking ama. Nagkatinginan ang dalawang armadong lalaki. Kumunot ang noo ni Mateo. Huwag mong pansinin iyan, niloloko lang kayo niyan, kunin niyo ang telepono at patayin niyo. Ngunit hindi sumunod ang lalaki, tinitigan niya ang itim na calling card na hawak ko sa kabilang kamay. Namutla siya nang makita ang gintong logo na nakatatak doon. Nanginginig ang kanyang kamay nang dahan-dahan niyang kunin ang aking telepono at ilapit ito sa kanyang tainga. Hello? Bati ng lalaki. Hindi ko naririnig ang sinasabi ng boses sa kabilang linya, ngunit nakita ko kung paano mabilis na nawala ang dugo sa mukha ng armadong lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod at halos mabitawan niya ang telepono. Sunod-sunod siyang lumunok, ang takot ay malinaw na nakaguhit sa bawat linya ng kanyang mukha. Opo, Boss Hector. Opo, hindi ko po alam. Patawarin niyo po ako. Opo, masusunod po. Ibinaba ng lalaki ang telepono. Ibinigay niya ito pabalik sa akin na para bang isang sagradong bagay na hindi niya dapat mahawakan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umatras. Anong ginagawa mo? Bulyaw ni Mateo. Litong-lito sa nangyayari. Bakit ka umaatras? Tinawagan ko kayo para pilitin siyang pumirma. Bayad na ako sa inyo. Tutukan niyo siya ng baril. Sa halip na sundin si Mateo, itinaas ng lalaki ang kanyang baril. Ngunit hindi sa akin ito nakatutok. Ikinasa niya ang baril at ang malamig na dulo ng metal ay direktang itinutok sa noo ni Mateo. Ang ikalawang lalaki ay mabilis na humarang sa pintuan, pinuputol ang anumang pagkakataong makatakas si Senyora Carmen na ngayon ay nanginginig na sa takot. Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Mateo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, ang kanyang tuhod ay nagsimulang manghina. Ako ang kliyente ninyo, ako ang nagbayad sa inyo. Tiningnan siya ng armadong lalaki ng may matinding pandidiri. Hindi ka kliyente, isa kang patay na naglalakad. Ang babaeng nasa harap mo ay hindi mo basta-basta pwedeng hawakan. Lumingon sa akin ang lalaki at yumuko ng bahagya. Patawad po, Senyorita Elena. Hindi po namin alam na kayo ang anak ni Don Roberto. Muling bumaling ang lalaki kay Mateo, diniinan ang baril sa noo ng aking asawa. Sabi ni Boss Hector, ang 500 milyong utang ay nakapangalan lahat sa iyo, Mateo. Peke ang ibinigay mong pirma ng asawa mo at iyon ay isang malaking kasalanan sa aming samahan. Ngayon, paano mo gustong magbayad? Sa isang iglap, bumaliktad ang mundo. Si Mateo, ang lalaking buong pagmamalaking ipinagdiwang ang kanyang kalayaan kagabi sa ibabaw ng aking paghihirap, ay nakaluhod na ngayon sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa. Si Senyora Carmen ay napasalampak sa lapag, walang tigil sa pag-iyak, hindi makapaniwala na ang pamilyang tiningala niya ng buong kayabangan ay durug-durug na. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-iyak, tumunog muli ang telepono ko. Si Hector, sinagot ko ito. Elena, sabi ng matandang boses, hawak mo na ang buhay nila. Pwede ko silang ibaon ng buhay ngayon din kung iyon ang nais mo. Ngunit bilang anak ni Roberto, ibinibigay ko sa iyo ang pagpapasya. Ano ang gusto mong gawin ko sa asawa mo? Tinitigan ko si Mateo na nakaluhod sa harapan ko. Lumuluha, nakikiusap gamit ang kanyang mga mata na bigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Ano nga ba ang nararapat na parusa para sa isang halimaw? Ipapatay ko ba siya ngayon din? O may mas masakit pang kapalaran na naghihintay para sa isang taong ang tanging sinasamba ay ang kapangyarihan at kayamanan? Tinitigan ko si Mateo, ang lalaking minsang pinangakuan ko ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar ay nakaluhod ngayon sa maruming sahig ng apartment ng aking ama. Basang-basa ng luha at uhog ang kanyang mukha,
Nanginginig ang buo niyang katawan at ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa na tila isang maamong aso na takot paluin ng kanyang amo. Sa isang sulok, nakadapa si Senyora Carmen, humihikbi ng malakas. Ang kanyang marangyang kasuotan ay nababalot na ng alikabok. Ang kayabangan nilang mag-ina na kayang manapak ng pagkatao, ilang minuto lamang ang nakalipas ay tila usok na biglang naglaho. Nasa kamay ko ang buhay niya. Isang salita ko lang kay Hector, isang simpleng patayin niyo siya at magwawakas na ang lahat ng paghihirap ko. Mawawala na ang tinik sa aking lalamunan. Maiigawad ko na ang hustisyang ipinagkait nila sa aking ama. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang kaawa-awang anyo ni Mateo, nakaramdam ako ng isang kakaibang bigat sa aking dibdib. Naalala ko ang mga turo ni Papa. Elena, anak, huwag mong hahayaang kainin ka ng galit. Ang paghihiganti ay isang lason na hindi lamang pumapatay sa iyong kaaway, kundi unti-unti ring sumisira sa iyong sariling kaluluwa. Kung ipapapatay ko si Mateo ngayon, ano ang ipinagkaiba ko sa kanya? Magiging isa rin ba akong halimaw na mamumuhay sa dilim? Hindi. Ang kamatayan ay isang napakadaling takas para sa isang duwag na katulad niya. Kung mamatay siya ngayon, matatapos agad ang kanyang pagdurusa. Hindi iyon ang hustisyang nararapat sa kanya. Ang tunay na hustisya ay ang hayaan siyang mabuhay habang unti-unting nawawasak ang lahat ng pinahahalagahan niya, ang kanyang kayamanan, ang kanyang reputasyon at ang kanyang maling pag-asa. Itinaas ko ang telepono at muling kinausap si Hector. Ang aking boses ay kalmado, ngunit matalim na parang patalim. Ayoko siyang mamatay, Hector. Napakadali para sa kanya kung tatapusin niyo agad ang buhay niya. Narinig ko ang mahinang pag-ungol ni Mateo, isang tunog ng matinding ginhawa na akala mo ay nakaligtas na siya sa bitayan. Huminga ng malalim si Senyora Carmen at napapikit. Ngunit hindi pa ako tapos. Gusto kong bawiin ninyo ang lahat ng sa kanya. Patuloy ko, ang aking mga mata ay nakadiin sa mga mata ni Mateo na muling nanlaki sa takot. Sinubukan niyang peke ng pirma ko upang pagnakawan ang inyong organisasyon. Sigurado akong may kaukulang parusa iyon sa inyong mga batas. Kunin ninyo ang lahat ng kanyang ari-arian. Ang kumpanya, ang kanyang mga bank account, ang mga bahay, ang mga sasakyan, pati ang mga alahas at pera ng kanyang ina. Gusto kong iwan ninyo silang walang-wala, gumagapang sa hirap at nagmamakaawa para sa isang kusing. Hayaan niyo siyang mabuhay para maramdaman niya araw-araw ang impyernong ginawa niya. Tumawa si Hector, isang malamig, malalim at nakakakilabot na tawa na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Isang napakatalino at malupit na pasya. Elena, manang-mana ka nga sa iyong ama. Masusunod ang iyong gusto. Simula sa araw na ito, ang buhay ng lalaking iyan at ng kanyang pamilya ay pag-aari na ng sindikato. Kukunin namin ang lahat hanggang sa huling patak ng kanilang dugo. Hindi! Parang awa mo na, Elena, sigaw ni Mateo. Gumapang siya palapit sa akin, sinusubukang abutin ang aking mga paa, ngunit mabilis siyang tinadyakan sa sikmura. Namimilipit siya sa sakit sa sahig, umuubo at dumadaing. Ipatay mo na lang ako. Huwag mong kunin ang lahat sa amin. Paano na si Mama? Paano kami mabubuhay? Umiiyak na lumapit si Senyora Carmen, nakaluhod at magkadikit ang mga palad na nagmamakaawa sa akin. Ang babaeng palaging nanlalait sa aking pamilya ay nakayuko ngayon sa aking harapan. Elena, anak, parang awa mo na. Matanda na ako. Hindi ko kakayanin ang maghirap. Bawiin mo na ang sinabi mo. Patawarin mo na kami. Pangako, magbabago na kami ni Mateo. Luluhod ako sa puntod ng papa mo. Araw-araw, humingi lang ng tawad. Tiningnan ko siya ng buong lamig. Walang ni isang patak ng awa ang pumukaw sa aking puso. Huli na ang lahat para sa mga luha niyo, Mama. Noong nagmakaawa ako sa inyo, napapuntahin si Mateo sa burol ng papa ko, nasaan ang awa ninyo?
Noong tinawag ninyong malas ang pamilya ko, nasaan ang konsensya ninyo? Lasapin niyo ngayon ang bunga ng sarili ninyong kayabangan. Muling nagsalita si Hector sa kabilang linya. Elena, bago ko pautos sa mga tauhan ko na kaladkarin ang mga basurang iyan palabas, may isang huling bagay akong kailangang sabihin sa iyo. Isang bagay na hindi na isulat ng iyong ama sa kanyang liham dahil bago pa man niya malaman ang buong katotohanan ay binawian na siya ng buhay. Kumunot ang aking noo, bumilis ang tibok ng aking puso. Anong ibig mong sabihin, Hector? Ang ama mong si Roberto. Alam nating lahat na may sakit siya sa puso. Mabagal na panimula ni Hector. Ang kanyang boses ay naging seryoso at madilim. Ngunit ang inatake siya sa puso noong gabing iyon sa ospital. Hindi iyon isang simpleng aksidente ng kalikasan. Nanigas ang aking mga kalamnan. Ang hangin sa loob ng apartment ay tila naubos. Tiningnan ko si Mateo. Nakita ko kung paano biglang nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Napatigil siya sa pag-iyak at ang kanyang mga mata ay napuno ng isang panibago at mas malalim na uri ng terror. Nagsimula siyang umiling ng mabilis, parang baliw na pilit itinatanggi ang isang katotohanang siya lang ang nakakaalam. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig kong tanong sa telepono, bagamat unti-unti nang nabubuo sa aking isipan ang isang nakakabaliw na konklusyon. Tinanong mo ba ang asawa mo kung nasaan siya noong mismong oras na namatay ang ama mo? Wika ni Hector. Dahil ayon sa mga tauhan ko na nagbabantay sa ospital noong gabing iyon, ang huling taong pumasok sa kwarto ni Roberto, 15 minuto bago tumunog ang flatline ng kanyang heart monitor, ay walang iba kundi si Mateo. Tanungin mo siya, Elena. Tanungin mo siya kung anong ginawa niya sa gamot ng ama mo. Ibinaba ko ang telepono. Ang aking paningin ay nagdilim. Ang mga salita ni Hector ay nagpaulit-ulit sa aking utak hanggang sa mabingi ako. Pinaslang niya ang papa ko. Pinaslang ng asawa ko ang nag-iisang taong nagmahal at umaruga sa akin. Dahan-dahan akong naglakad palapit kay Mateo. Wala akong hawak na patalim, wala akong hawak na baril, ngunit ang poot na umaapaw sa aking buong pagkatao ay sapat na upang kitilin ang kanyang hininga. Totoo ba, Mateo? Mahina at malamig kong tanong, totoo bang ikaw ang pumatay sa papa ko? Tinitigan ko si Mateo, naghihintay ng kanyang sagot. Ang bawat segundo na lumilipas sa loob ng nawasak na apartment ay tila isang buong taon ng pagdurusa. Ang katahimikan ay nakakabingi, binabasag lamang ng mabilis at garalgal na paghinga ng lalaking nakaluhod sa aking harapan. Ang kanyang mga mata, na kanina ay nagmamakaawa, ngayon ay pilit na umiiwas sa aking paningin. Ang pamumutla ng kanyang mukha at ang panginginig ng kanyang mga labi ay sapat na sanang kumpirmasyon, ngunit kailangan kong marinig mula mismo sa kanyang bibig. Kailangan kong marinig ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit, gaano man ito nakakadurog ng kaluluwa. Sumagot ka, Mateo, muli kong utos. Ang boses ko ay hindi na malamig kundi nanginginig sa matinding poot na unti-unting kumakawala sa aking dibdib. Tumingin ka sa mga mata ko at sabihin mo sa akin, ikaw ba ang pumatay sa papa ko? Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakita ko ang isang halimaw na nakakulong sa anyo ng taong minsan kong tinawag na asawa. Elena, hindi mo naiintindihan. Utal-utal niyang simula. Ang kanyang boses ay parang kinakapos ng hininga. Aksidente lang ang lahat. Hindi ko sinasadyak. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ko. Umikot ang kanyang mukha dahil sa lakas ng aking kamay. Naramdaman ko ang pagmamanhid ng aking palad, ngunit wala itong panama sa hapdi na tila pilit na pinupunit ang aking puso. Aksidente! Sigaw ko. Ang mga luha ng matinding galit ay tuluyan nang bumagsak mula sa aking mga mata. Nasa ospital siya, Mateo, nakakonekta sa mga makina. Paanong naging aksidente ang pagkawala ng hininga ng isang taong walang kalaban-laban? Humagulgol si Mateo, napasubsob sa sahig at napahawak sa aking mga sapatos. Nalaman niya, Elena,
Nalaman niya ang lahat. Palahaw niya, ang kanyang mga salita ay naghahalo-halo sa kanyang pag-iyak. Nung gabing iyon, nagising siya habang binabantayan ko siya. Nalaman niya ang tungkol sa mga peking papeles na ipinirma ko sa kanya. Nalaman niya ang tungkol sa pondo ng sindikato at pati na rin ang tungkol sa amin ni Clara. May nagpadala sa kanya ng mga litrato. Napatakip ako sa aking bibig. Ang aking ama, sa kanyang huling mga sandali, habang nakikipaglaban sa kanyang sakit, ay kinailangang dalhin ang bigat ng kataksilan ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang nag-iisang anak. Ang sakit na naramdaman ni Papa noong mga oras na iyon ay hindi ko kayang sukatin. Sinabi niya sa akin na tatanggalan niya ako ng lahat, patuloy ni Mateo. Ang kanyang tinig ay naging desperado, naghahanap ng anumang katiting na simpatiya. Sinabi niya na ipapakulong niya ako. Ibabalik niya raw ako sa pagiging isang walang kwentang basura na pinulot lang ninyo mula sa kalsada. Elena, hindi ko pwedeng hayaang mangyari iyon. Pinaghirapan ko rin ang kumpanyang iyon. Ibinigay ko ang oras ko, ang pagod ko. Hindi niya pwedeng bawiin na lang bigla ang lahat sa akin. Kaya pinatay mo siya, bulalas ko, hindi makapaniwala sa nakakadiring katwiran na lumalabas sa kanyang bibig. Dahil sa pera at kayabangan, kinitil mo ang buhay ng lalaking nag-ahon sa iyo sa hirap. Wala akong ginawa kundi tanggalin ang oxygen niya. Sigaw ni Mateo pabalik, tila nawawala na sa sariling katinuan. Ilang minuto lang, Elena, ilang minuto lang at hindi na siya makahinga. Hinintay ko lang na tumigil ang makina bago ko ibinalik. Walang nakakita, walang nakakaalam dahil ang akala ng lahat ay inatake lang siya sa puso dahil sa stress. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Ang mismong hangin sa loob ng kwarto ay naging nakakasulasok. Napaluhod ako, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng katotohanang natuklasan ko. Nakatulog ako sa iisang kama, kumain sa iisang hapag, at niyakap ang lalaking pumaslang sa aking ama ng walang awa. Ang pagtataksil niya sa aming kasal ay isang bagay, ngunit ang pagpaslang sa aking sariling kadugo ay isang kasalanang hindi kailanman mapapatawad sa mundong ito ni sa kabilang buhay. Mula sa isang sulok, nakarinig ako ng isang matinis na tili, si Senyora Carmen. Nakapandidilat ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang anak. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Pipumatay ka ng tao, Mateo. Nanginginig at basag na boses ng matanda. Diyos ko, anak, pumatay ka ng tao? Lumingon si Mateo sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagmamakaawa. Mama, ginawa ko iyon para sa atin, para hindi tayo bumalik sa paghihirap, para hindi mawala ang mga bahay, ang sasakyan, ang marangyang buhay na meron ka ngayon. Ginawa ko iyon para maprotektahan ang pamilya natin. Hayop ka! Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako ang sinigawan ni Senyora Carmen, kundi ang sarili niyang anak. Gumapang siya palayo kay Mateo, tila nandidiri na mahawakan ng isang mamamatay tao. Nangako ka sa akin na lalago ang negosyo dahil sa galing mo. Ang sabi mo ay mayaman na tayo. Hindi mo sinabi na dugo ang ipinapakain mo sa akin. Dugo ng kumpare kong si Roberto. Humagulgol ang matanda, hindi dahil sa awa kay Papa, kundi dahil sa pagguho ng kanyang sariling ilusyon. Ang kanyang dangal, ang kanyang ipinagmamalaking estado sa lipunan, ay itinatag sa ibabaw ng isang malamig na bangkay. Tumayo ako. Ang mga luha ko ay natuyo na, pinalitan ng isang malamig at walang pusong kapasiyahan. Tiningnan ko ang mga armadong tauhan ni Hector na tahimik na nakatayo at naghihintay ng aking utos. Gawin niyo na ang trabaho ninyo. Malamig kong utos sa kanila. Ipadali niyo na ang proseso. Agad na kumilos ang pinuno ng mga tauhan ni Hector. Lumapit siya kay Mateo at walang awang hinila ito patayo sa kwelyo. Kinuha ng isang tauhan ang mga dokumentong kanina lamang ay ipinipilit sa akin ni Mateo na pirmahan ang Deed of Absolute Assignment. Inilapag nila ito sa mesa kasama ng isang panulat. Pirmahan mo ito, Mateo.
utos ng armadong lalaki. Muling inilalapat ang malamig na dulo ng baril sa sentido ng aking asawa. Pirmahan mo na inililipat mo ang lahat ng ari-arian mo, ang buong kumpanya, ang lahat ng bank accounts at lahat ng titulo sa pangalan ng aming organisasyon bilang pambayad sa 500 milyong utang mo. Walang maiiwan sa iyo. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa pa rin. Elena, paano ako? Paano kami ni Mama? Saan kami titira? Wala kaming makakain. Hindi ko problema iyon. Walang emosyon kong sagot. Saan ka titira? Doon sa impyernong ginawa mo. Pirmahan mo, kundi dito mismo sa sahig na ito matatapos ang buhay mo. Isang hikbi ang kumawala kay Mateo bago niya idinikit ang panulat sa papel. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang isinusulat niya ang kanyang pangalan. Sa bawat guhit ng tinta, nawawala ang kanyang pinagmamalaking kayamanan. Ang kumpanyang ipinagmalaki niyang kanya, ang mga sasakyang ipinagyabang niya sa mga kaibigan, ang lahat ng iyon ay naglaho ng parang bula. Pagkatapos pumirma ni Mateo, bumaling ang mga tauhan kay Senyora Carmen. Lumapit ang isang lalaki sa nanginginig na matanda. Hubarin mo iyan, utos ng lalaki, nakaturo sa mamahaling kwintas na perlas na nakasuot sa leeg ni Senyora Carmen at ang mga singsing mo. Pati ang relo. Lahat ng iyan ay binili gamit ang perang ninakaw ng anak mo. Pag-aari na iyan ngayon ng sindikato. Huwag! Pakiusap! Iyak ni Senyora Carmen, mahigpit na nakahawak sa kanyang kwintas. Ito na lang ang natitira sa akin. Ito ang regalo ng asawa ko bago siya mamatay. Parang awa niyo na. Hubarin mo o puputulin ko ang mga daliri mo. Sigaw ng lalaki. Walang pakialam sa mga luha ng matanda. Wala nang nagawa si Senyora Carmen. Nanginginig, pilit niyang tinanggal ang kanyang kwintas. Sunod-sunod niyang hinubad ang kanyang mga mamahaling singsing at ibinigay ito sa tauhan. Ang babaeng palaging nakasuot ng alahas at nagmamalaki sa kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay naiwan ngayon na walang-wala, nakasalampak sa sahig na parang isang pulubing ninakawan ng lahat ng kanyang pag-aari. Kinuha ng mga tauhan ni Hector ang mga dokumento at ang mga alahas. Kumpleto na po, Senyorita Elena. Formal na wika ng pinuno sa akin. Wala na silang kahit na ano. Kinukuha na rin ng aming mga kasamahan sa labas ang mga sasakyan nila ngayon. Ang kanilang mga bahay ay ila-lockdown sa loob ng 1 oras. Tumango ako. Salamat. Pwede nyo na silang iwan dito. Naglakad palabas ang mga armadong lalaki, iniiwan ang apartment na wasak ang pintuan. Naiwan kaming 3 sa loob. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ngayon ay may kasama na itong amoy ng pagkatalo at kawalan ng pag-asa. Tiningnan ko si Mateo. Wala na siyang suot na mamahaling relos, ang kanyang formal na damit ay lukot at puno ng alikabok, at ang kanyang muka ay parang isang taong pinagkaitan ng kaluluwa. Tiningnan ko si Senyora Carmen na patuloy na umiiyak sa isang sulok, hinahaplos ang kanyang mga daliring wala ng singsing. Kinuha ko ang aking bag. Aalis na ako. Ayoko nang makita ang mga pagmumukha ninyo kailanman. Ipadadala ko ang mga pulis para imbestigahan muli ang pagkamatay ng papa ko. Siguraduhin mong hindi ka magtatago, Mateo, dahil hahanapin ka ng batas. At kung sakaling subukan mong tumakas, tandaan mo, at mas mabilis kumilos ang sindikato kaysa sa pulisya. Tumalikod ako at nagsimulang humakbang patungo sa pintuan. Naramdaman ko ang isang malalim na ginhawa sa aking dibdib. Tapos na. Nabawi ko na ang katarungan para kay Papa. Nasira ko na ang mga taong sumira sa amin. Ngunit bago pa ako makalabas ng tuluyan sa pintuan, nakarinig ako ng isang pamilyar ngunit nakakakilabot na ungol mula sa likuran. Isang tunog ng isang taong nawalan na ng huling hibla ng katinuan. Lumingon ako at nanlaki ang aking mga mata. Nakatayo na si Mateo. Wala na ang kanyang mga luhang nagmamakaawa. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit.
Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumobo. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang mahaba at matulis na piraso ng kahoy na nagmula sa nawasak na pintuan ng apartment. Kung mawawala ang lahat sa akin, isasama kita sa impyerno. Elena, sigaw niya. Ang kanyang boses ay tila sa isang demonyo. Mabilis siyang tumakbo palapit sa akin. Itinaas ang matulis na kahoy na handang ibaon ng direkta sa aking dibdib. Wala akong oras para tumakbo. Wala akong oras para sumigaw. Ang tanging nakita ko lamang ay ang matalim na dulo ng kahoy na papalapit sa aking puso. Makakaligtas pa kaya ako sa huling pagtatangka ng isang halimaw na nawalan ng lahat? Tila bumagal ang pag-ikot ng mundo. Sa mga huling sandaling iyon, malinaw na malinaw kong nakita ang bawat detalye sa mukha ni Mateo, ang kanyang mga matang namumula sa matinding poot, ang kanyang mga ngiping nagngangalit, at ang matulis na kahoy na tuwirang nakatutok sa aking dibdib. Wala na siyang pakialam kung makulong man siya. Wala na siyang pakialam sa sarili niyang ina. Ang tanging tumatakbo sa kanyang nawasak na isipan ay ang isama ako sa hukay na siya mismo ang humukay. Hindi ako nakasigaw, hindi ako nakatakbo. Ngunit sa halip na ipikit ang aking mga mata at hintayin ang nakakapasong hapdi ng kamatayan, buong tapang ko siyang tinitigan. Hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahan na makita akong natatakot sa huling pagkakataon. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng kahoy sa aking damit, isang nakakabinging putok ng baril ang yumanig sa buong apartment. Napahinto si Mateo sa ere. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila hindi makapaniwala sa nangyari. Nabitawan niya ang matulis na kahoy na lumikha ng isang mahinang kalabog sa sahig. Dahan-dahan siyang napatingin sa kanyang kanang binti. Sumambulat ang masaganang dugo mula sa kanyang hita, unti-unting kumukulay ng pula sa kanyang maruming pantalon. Isang nakakakilabot na sigaw ng matinding sakit ang kumawala sa kanyang mga labi. Bumagsak siya sa sahig, namimilipit at hawak ng mahigpit ang kanyang dugoang binti. Sa likuran niya, nakatayo ang pinuno ng mga tauhan ni Hector. Umuusok pa ang dulo ng baril na hawak nito. Hindi pa pala sila tuluyang nakakaalis. Naramdaman marahil ng lalaking ito na may gagawing kabaliwan ang aking asawa, kaya't nanatili siya sa labas ng pinto. Sinubukan mo pang patayin ang nag-iisang anak ni Don Roberto sa harap ko mismo, malamig na wika ng lalaki. Naglalakad palapit kay Mateo na ngayon ay umiiyak na parang bata dahil sa sakit. Tiningnan ako ng lalaki at bahagyang yumuko. Patawad po, Senyorita Elena. Hindi ko po siya pinatay. Siniguro ko lang na hindi na siya makakalakad pa ng maayos para saktan kayo. Mula sa sulok, halos himatayin si Senyora Carmen nang makita ang dugo ng kanyang anak. Tila nawalan na siya ng boses kakaiyak. Yakap-yakap ang sarili habang nanginginig sa tak. Tiningnan ko si Mateo sa huling pagkakataon. Ang lalaking minsang nagsuot sa akin ng singsing, ang lalaking nangakong iingatan ako, ay isa na ngayong kaawa-awang nilalang na naliligo sa sarili niyang dugo at pagkakamali. Wala na akong naramdamang pagmamahal. Wala na ring galit. Ang natira na lamang ay isang malalim at malamig na kawalan ng pakialam. Iwan niyo na silang mag-ina rito, kalmado kong utos sa tauhan ni Hector. Hayaan niyo silang gumapang palabas upang humingi ng tulong. Simula ngayon, wala na akong kilalang Mateo at Carmen. Tumalikod ako at naglakad palabas ng apartment, hindi na lumingon pa sa mga hagulgol at pagmamakaawa na unti-unting nilamon ng distansya. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin. Huminga ako ng malalim, pinupuno ang aking mga baga ng hangin ng kalayaan. Sa wakas, tapos na ang lahat. Ilang buwan ang mabilis na lumipas matapos ang araw na iyon. Ang mga balita ay naging mabilis at walang awa para kay Mateo. Matapos ang investigasyon ng mga pulis na pinasimulan ko, napatunayan ang sabwatan at ang kanyang kinalaman sa pagpatay sa aking ama sa loob ng ospital.
Ang mga nurse at doktor na binayaran niya ay nagsalita na rin dahil sa takot sa sindikatong sumusubaybay sa kanila. Nahatulan si Mateo ng habambuhay na pagkakakulong. Balita ko'y nabubulok siya ngayon sa isang madilim na selda. Pilay ang isang binti at araw-araw na nakararanas ng impyerno sa kamay ng mga kapwa presong binayaran ni Hector upang siguraduhing hindi siya makakatulog ng payapa. Si Senyora Carmen ay nawalan ng katinuan matapos kunin ng sindikato ang kanyang mansyon, mga alahas at mga sasakyan na pilitan siyang tumira sa mga gilid ng kalsada. Minsan, may mga nakakakita sa kanya na naglalakad ng walang sapin sa paa, kinakausap ang sarili at ipinagmamalaking isa siyang bilyonarya na ninakawan ng masamang manugang. Ang kanyang kayabangan ang tuluyang sumira sa kanyang isipan. At ako, nakatayo ako ngayon sa isang tahimik at luntiang burol, hawak ang isang bungkus ng pinakasariwang puting rosas. Ipinatong ko ito sa ibabaw ng puntod ni Papa. Ang sikat ng araw ay banayad na dumadampi sa aking balat at ang mga ibon ay umaawit ng isang payapang himig. Nagawa ko na, Papa. Bulong ko. Ang aking mga mata ay nangingilid sa luha, ngunit ang aking labi ay may matamis na ngiti. Nakuha ko na ang hustisya para sa iyo. Ang mga taong umabuso sa kabutihan mo ay nagbabayad na ngayon. Hindi na ako ang mahinang Elena na kilala nila. Malaya na ako. Pinunasan ko ang isang butil ng luha na kumawala sa aking pisngi. Ang kaligayahang nararamdaman ko ngayon ay hindi nanggaling sa pagkasira nila Mateo, kundi sa katotohanang natagpuan ko muli ang aking sarili. Nalaman ko ang aking halaga. Nalaman kong hindi ko kailangang maging anino ng sinuman upang maging buo. Pagkatapos ng isang mahabang sandali ng pananahimik kasama ang alaala ni Papa, dahan-dahan akong naglakad pabalik sa aking sasakyan. Naghihintay na sa akin ang bagong kumpanya na itinayo ko gamit ang mga orihinal na pondo at koneksyon ng aking ama, isang kumpanyang hindi na nakapangalan sa isang mapagpanggap na asawa kundi sa aking sariling pangalan. Binuksan ko ang pinto ng aking sasakyan at naupo sa driver's seat. Ngunit bago ko pa man maipasok ang susi sa ignition, napansin ko ang isang bagay sa ibabaw ng passenger seat. Isang makapal at itim na sobre. Kumunot ang aking noo. Nakasara ang sasakyan ko bago ako pumunta sa puntod. Paano ito nakarating dito? Kinuha ko ang sobre. Wala itong nakasulat na pangalan, tanging isang pamilyar na gintong selyo na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang selyo ng organisasyon ni Hector. Nanginginig ang aking mga daliri nang dahan-dahan kong punitin ang gilid ng sobre. Sa loob nito ay may isang itim na card na may nakasulat na mensahe gamit ang gintong tinta. Tapos na ang paghihiganti mo sa iyong asawa, Elena. Napatunayan mo ang iyong tapang at ang talim ng iyong isipan. Ngunit ang utang na loob ng aming organisasyon kay Don Roberto ay hindi natatapos sa pagbibigay ng katarungan para sa kanyang pagkamatay. May naiwang isang napakalaking imperyo ang iyong ama sa loob ng aming mundo, isang trono na matagal nang naghihintay sa nag-iisang tagapagmana. Hinihintay ka namin bukas ng gabi, senyorita. Tinitigan ko ang card. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, mas mabilis pa kaysa sa inaasahan ko. Akala ko ay tapos na ang madilim na yugto ng aking buhay. Akala ko ay maaari na akong mamuhay ng tahimik at payapa sa ilalim ng araw. Tuluyan na nga ba akong nakalaya sa nakaraan o ang pagbagsak ni Mateo ay isa lamang pambungad na pagsubok upang ihanda ako sa mas madilim, mas malalim at mas mapanganib na mundong iniwan ng aking ama?